Hop, mga kapuso, welcome back sa Mel and Joey Big Six 6th Anniversary Special. Nandito pa rin tayo sa Melbourne, sa Australia. Kung gusto niyo i-check ang oras ngayon, ayan, siguro naman hindi kayo masyadong singkit at maliit ang mata. Alas 9 na, halos mag-alas 9 na rito sa Melbourne ngayong sa pagtayo ko dito. Kaya bihira po mga snatcher dito dahil mahirap snatcher ng mga relos dito, ganyang kalalaki. Ayan, no? At itong malaking relos na ito na napakaganda, parang katulad ng mga nasa Vienna, mga kaibigan, ito'y nasa garden. So, tinatawag na isa sa pinakamagandang botanical garden sa daigdig, ang Royal Botanic Gardens. One of the world's finest gardens. Ito po ay libu-libong mga species ng mga bulaklak ang makikita nyo. At tumigit kumulang 50 hectares o hektarya ang inyong mapapasyalan dito sa Royal Botanic Garden. Okay? So, ayan po, nandun ang estatwa ni Edward VII na kilala nyo naman siguro. Ano rin ni Edward VI, the Fifth, Deport, magkakamag-anak po yan. Yung si Deport ang nawawala dahil na-deport. Okay. Joke lang ho yan, mga kaibigan. Oras na, laki ng relos. Oras na para saan? Mga kaibigan, ito, kung mahilig kayo at naiiyak kayo sa mga history ng lugar ng Melbourne, lalo na ng buong Australia, papasyalan namin ni Mel, mga kaibigan, 2 lugar dito na makapagpapaalala sa inyo sa mga yung nakalipas na itsura ng pamumuhay at mga bahay at mga pati garden ng mga taong naninirahan dito. Heritage po ito, heritage sites ng Melbourne. 2 po pupuntahan natin. Pupuntahan natin ang Como House and Garden. Si partner Mel ang pupunta dyan. At ang inyong lingkod sa Ripon Lea House and Garden. Okay? Kaya dyan lang kayo. At dito kami. Hindi tayo kakasya dito at malayo. Ako po ay nasa Melbourne pa rin at aming natuklasan itong Como House and Gardens. Ating silipin kung ano ang buhay mayaman nung unang panahon dito sa Melbourne. Tara! Ayon sa kasaysayan, ang mag-asawang Edward at Jessie Williams ang nagtayo nito at pinangalan nila ang lugar sa Lake Como sa bansang Italy. Pero hindi pa nagtagal at ang Como Estate ay naibenta sa mag-asawang John at Helen Brown. Noong 1861, naghirap ang pamilya Brown kaya't ang Como Estate ay naipagbili kay Charles Armitage at sa asawa niyang si Caroline. Hi Rose, good morning! Thank you! Siya po si Rose at siya magpapasyal sa atin sa loob ng Como House. Una naming pinasok ang tinaguriang drawing room ng bahay. The ladies would come and relax in here, and the gentlemen would stay in the dining room, drinking and smoking cigars. This is The formal dining room? Yes. This is the morning room, because they would spend their mornings in here. At talagang napahanga ako sa malawak na ballroom ng bahay. Fantastic. Caroline loved this chandelier so much that she wouldn't let anybody but herself to clean it. Really? This is the boudoir. This is where ladies would wait while they could come in here and relax when they were at a ball. At ang billiard room naman ay para sa mga kalalakihan. Ito daw yung billiard table na ito, talagang original. Sa ikalawang palapag naman, matatagpuan ang master's bedroom at ang comfort room. Ito ang pinaka-CR noong unang panahon. Ito yung unang panahon na basta talagang bakal na makapal. Oh, shower. Okay. Outside onto the balcony. Dito nakikita mo talaga ang kagandahan ng garden sa paligid ng Como House. Unang panahon daw, ito daw po ay daanan ng mga katulong papasok ng bahay. All the servants' bells. Sa panahon ngayon, ang tawag po dyan ay intercom, hindi ba? Ito daw yung frigidaire noong unang panahon. Ito po ang oven, lutuan ng tinapay. Gawaan daw po yan ng mantikilya. Kwarto naman daw ito ng kasambahay nila dito. Kwartong labahan. Iron! I noticed that there are a lot of students who come here. Yes, a school program about educating children about now and then. So what people used to do in the past and what people do now, and kind of compare how life has changed. At yan po
ang Como House and Gardens. Napakaganda, ano? Marami akong natutunan. Sana kayo rin. Nandito naman tayo yan sa Ripon Lee. Ito yung isang makasaysayang lugar dito sa Melbourne. Kasama natin si Justin para itour tayo. Let's go! Ang Ripon ay mula sa maiden name ng ina ni Sir Frederick Sargood at idunugtong naman niya to sa salitang lay na ang ibig sabihin ay meadows. Kahanga-hangang arkitektura ng mansyon dahil ito ang halimbawa ng Victorian Italianate style. When Mrs. Jones had her decorators in the 1930s, she said she wanted the place to look like Hollywood. 1930s na Hollywood ang look. These two tables joined together, and Mrs. Jones, the last owner, she liked to call the servants without ringing a bell, and she had a little electric button in the floor, and everyone thought her servants are very well trained. Isa ang Ripon Lee Mansion sa mga pinakaunang tahanan na nagpalagay ng electricity noong 19th century. Nung second owner or third, meron ng kuryente. So, pag kailangan nila ng yung maid, dilitaw dyan kung best bedroom. Wow, ang daming bedroom. Sa ikalawang palapag naman ay matatagpuan ang master's bedroom o ang best room. Best bedroom or main bedroom, yun. Mayroon ding nakakalat na 13 teddy bears sa kabuuan ng bahay. Ito raw ang nagsisilbing libangan ng mga bata sa Ripon Lee. Ito may malalim dito. Ito taguan ng mga jewelry. That's right. Oh, and don't forget, under there, one more teddy. Ang tawag nila heat bath. Ibig sabihin, ito lang, uupo ka lang gano'n. Ayan, ito lang ang nababasa sa'yo. So this was the cool room because it's the coldest place of all in the house. So things like meat and perishable items. Ito ang ice cream maker. Ito ang pinakamalamig na lugar ng bahay. Ito, nalagyan ng mga lockers. Ayan, cellar. Pero higit akong humanga sa lawak ng hardin na nakapalibot sa mansyon. All this was laid out by Sir Frederick Stargood back in the 1860s and 70s. This was the archery hut. They used to play archery and have archery parties. Ayun o, koi. Koi. This has been closed for about 25, 26 years, but we're having it repaired now. Thank you very much. Okay. From Ripon Lee here in Melbourne, maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa tour namin with Justin. Ang Como Historic House and Garden, At ang Ripon Lee Estate, mga istrukturang dapat halintularan ang pangangalaga dahil maraming aral lang makukuha kung ang mga ganitong heritage site. ay mapapangalagaan. At ngayon mga kaibigan, nandito tayo sa tinatawag nilang Shrine of Remembrance. Nasa likod namin napakagandang building na yan. Ang shrine na ito ay gumugunita sa mga nakipaglaban at nagbuwis ng buhay noong World War II. At ang lugar na ito ay isa sa mga pinakakinikilala at pinakamalawak at pinakadinadalaw na war memorial dito sa, puro dito sa Melbourne. Mamaya naman, talagang makikilala natin ang isang kapusong Pinay entrepreneur na kabilang sa ating Melbourne's The Big Six. Sa pagbabalik ng 6th Anniversary Special ng Mel and Joey. Big Six Trivia number 3. Ang salitang Aussie na tawag sa mga taga-Australia ay may 6 na letra. Changing my mind. I'll let my partner do it.